Mahigit 1 taon na nang kami ay lumipat sa isang unit sa isang lumang condo building dito sa Baguio. Gusto namin ni Lisa ang Baguio, at dahil mahilig kami sa mga vintage na bagay at kwentong may misteryo, na-attract kami agad sa unit na ito. Medyo luma na ang building, siguro itinayo pa ito noong 80s o 90s. May rust na ang ilan sa mga railing sa balkonahe, at ang paint sa hallway ay medyo nagkakaluskos na. Pero sabi nga namin, may charm. Ang unit namin ay sa ika-8 palapag. 2 kwarto, 1 banyo, salas at kusina. Sapat na para sa aming dalawa. Ang ganda ng view mula sa sala, tanaw mo ang mga puno at minsan, kung malinaw ang panahon, ang mga bundok. Magandang gabi Sir Jan. Tawagin mo na lamang po akong Carlo. Sumulat ako sa iyo, hindi para sa sarili kong kapakanan, kundi para sa kaligtasan ng sinumang nakatira sa lumang condo building dito sa Baguio. Sana ay pakinggan mo ang kwento namin ng girlfriend ko, si Lisa. Nung una, okay naman ang lahat. Wala kaming napansin na kakaiba. Masaya kami sa pag-aayos ng unit, paglalagay ng mga halaman at vintage finds namin. Pero unti-unti, may napapansin kaming maliliit na bagay. Minsan, kapag naglalakad ako sa salas, may isang bahagi ng dingding sa pagitan ng kwarto namin at ng banyo na parang iba ang tunog. Hindi siya solid na semento. Parang hollow, pero hindi namin pinansin. Akala namin, siguro may pipe lang sa loob. Ang isa pang kakaiba ay ang lamig. Laging malamig sa Baguio, alam ko yan. Pero may isang sulok sa salas, malapit din sa dingding na yun, na laging mas malamig kaysa sa ibang bahagi ng unit. Para bang may aircon na nakatutok, pero wala naman. Minsan, kapag dumadaan ako, humahaba ang balahibo ko. Carlo, napansin mo rin ba yung lamig dito? Tanong ni Lisa isang hapon, habang nagbabasa siya sa sofa, malapit sa sulok na iyon. Oo, napansin ko, sagot ko. Ikala ko ako lang. May kakaiba kasi. Sabi niya, habang kinikiskas ang mga braso niya. Parang may pumapasok na malamig na hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Hindi namin ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Hanggang isang araw, naglinis kami ng matindi. Gusto kasi ni Lisa na i-rearrange ang aming maliit na bookshelf. Nilipat namin ang bookshelf na nakadikit sa dingding na may kakaibang tunog. Doon namin nakita, sa likod ng bookshelf, sa dingding na laging may kakaibang tunog, ay may outline ng isang pinto. Hindi siya malinaw, parang pininturahan lang din ng kulay ng dingding para maitago. Pero kitang-kita mo ang hugis ng frame ng pinto at ang outline ng doorknob na natakpan ng pintura. Nagkatinginan kami ni Lisa, lumapit kami, at kinatok ko ang pader. Ngayon, mas malinaw na hollow ang tunog. Ano kaya to? Bulong ni Lisa. Hindi ko alam, sagot ko, pero sa isip ko, may kakaiba na. Hindi ito kasama sa blueprint na binigay sa amin ng landlord. Sa loob ng ilang araw, naging abala kami sa paghahanap ng paraan para mabuksan ang pinto. Gumamit kami ng flashlight, pilit na hinanap ang keyhole o kung anumang paraan para buksan. Nagtanong din kami sa mga kapitbahay. Si Aling Nida, isang matanda na matagal nang nakatira sa building, ay mukhang nagulat nang tanungin namin siya tungkol sa pinto. Anong pinto? Wala naman akong alam na may ganyang pinto dyan sa unit nyo. Sabi niya, habang umiiwas ng tingin. Pero nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Kahit anong gawin namin, hindi namin mabuksan. Ang doorknob ay tila isang imahe lang, hindi siya gumagalaw. Hanggang sa isang gabi, habang nagre-research ako online tungkol sa lumang building namin, nakita ko ang isang lumang news article. Tungkol ito sa isang trahedya na nangyari sa building halos 30 taon na ang nakakaraan. Isang pamilya raw ang namatay sa isang sunog sa unit sa ika-8 palapag. Hindi nahanap ang bangkay ng bunsong anak, isang batang babae. Ang unit number, ang unit namin. Nanlamig ako, kinutuban ako. Ang kwartong ito, baka may koneksyon sa nangyari. Hindi kami sumuko, sinubukan pa rin naming buksan. Isang gabi, habang tinutulak namin ang pader, bigla itong bumigay. May mahina kaming narinig na click. At dahan-daang bumukas ang pinto. Huminga kami ng malalim bago kami pumasok. Ang kwarto ay madilim.
Nang buksan namin ang ilaw, parang pumasok kami sa time warp. Puno ito ng lumang gamit, na tila hindi nagalaw sa loob ng dekada. May isang lumang maliit na kama, mga laruan na nagkalat sa sahig, at isang maliit na kabinet na puno ng damit pambata. Ang lamig sa kwartong ito ay mas matindi kaysa sa labas. At ang hangin ay mabigat. Pakiramdam ko, may nakatingin sa amin. Habang naglilibot kami, may nakita si Lisa na isang lumang doll sa sahig. Pinulot niya ito. Pagkapulot niya, biglang bumagsak ang pintuan. Nagulantang kami. Pinilit naming buksan, pero parang may humaharang. Sa dilim, may narinig kaming mahinang tunog. Parang hikbi ng bata. Nagkatinginan kami ni Lisa, takot na takot. Mula sa gilid ng kwarto, sa ilalim ng maliit na kama, lumabas ang isang anino. Maliit, parang bata. Dahan-dahan itong lumapit sa amin. Nakakabingi ang katahimikan, tanging ang aming paghinga ang maririnig. Naramdaman namin ang lamig na humahaplos sa aming balat. Ang anino ay tumigil sa harap namin. Sa sobrang dilim, hindi namin makita ang mukha nito, pero ramdam namin ang presensya niya. Pakiramdam namin, nakatingin siya sa amin, na tila nagagalit. Ibalik mo siya. Isang boses na parang bulong at huni ang aming narinig. Napakalamig ng boses, at parang nanggagaling sa lahat ng sulok ng kwarto. Ibinaba ni Lisa ang doll. Nagulat kami nang biglang gumulong ang doll, at pumunta sa direksyon ng anino. Pagdating ng doll sa anino, narinig namin ang isang mahinang, "Thank you," bago naglaho ang anino kasama ang doll. Sa parehong sandali, bumukas ang pintuan. Nagmamadali kaming lumabas sa kwarto at isinara ang pinto. Hindi na namin ito sinubukang buksan ulit. Kinaumagahan, tinakpan na namin ang pinto ng isang malaking kabinet. Pero hanggang ngayon, tuwing gabi, kapag tahimik ang lahat, naririnig namin ang mahinang tawanan ng bata na nanggagaling sa likod ng kabinet. Pakiramdam namin, may kasama kaming nakatira sa unit na ito. Isang batang hindi pa handang umalis. Pinlano namin ni Lisa na lumipat na. Hindi kami sanay sa mga kasamang hindi nagbabayad ng renta. Lalo na kung hindi sila tao. Sana po ay maging babala ito sa iba. Minsan, ang mga lihim na lugar sa isang kondo ay mas mabuting manatiling nakatago. Magandang gabi, Sir Jan. Ako po si Marco. Graphic designer ako at mahilig sa mga minimalist na design. Kaya ang condo unit ko dito sa Mandaluyong ay simple lang, malinis, at halos walang kalat. Konti lang ang furniture, at piling-pili lang ang mga decoration. Isa sa mga koleksyon ko ay ang aking mga figurines, mostly abstract at animal-themed sculptures. Mahilig akong mag-ipon ng mga unique pieces mula sa iba't ibang art fair. Akala ko, sila ang magpapakalma sa akin. Ngayon, Sir Jan, sila ang nagpapahirap sa akin. 2 taon na ako sa unit na ito. Ang aking mga figurines ay nakalagay sa isang mahabang shelf sa sala, nakaharap sa bintana. Ang pinakapaborito ko ay isang set ng 3 abstract bird figurines na gawa sa kahoy. Simple, elegant, at nagbibigay ng kakaibang character sa aking unit. Akala ko, dekorasyon lang sila. Nagkamali ako. Nagsimula ang lahat mga 5 buwan na ang nakakaraan. Mapagmasid akong tao, Sir Jan. Ang aking mata ay sanay sa detalye. Kaya napansin ko agad na may kakaiba sa mga figurines. Minsan, pag-uwi ko galing sa trabaho, ang ulo ng isang bird figurine ay bahagyang nakatungo. Hindi naman ganoon ang posisyon nito nang umalis ako. Inayos ko. Akala ko, dumaan lang ang pusa ko at naitamba. Pero makalipas ang ilang araw, ang isa namang figurine, isang ceramic na pusa na nakaupo, ay nakatalikod. Nakaharap sa pader. Imposible. Hindi ko iyon ginawa. Nag-install ako ng motion sensor camera na nakatutok sa shelf ng mga figurines. Gusto kong malaman kung may pusa ba akong palihim na naglalaro, o baka may kakaibang vibration sa building. Kinabukasan, gulat na gulat ako sa nakita ko sa footage. Sa unang bahagi ng video, tahimik ang lahat. Wala namang gumagalaw. Tapos, sa gitna ng gabi, biglang gumalaw ang camera. Parang may humawak. Nag-flicker. At nang bumalik sa normal, ang 3 bird figurines ay hindi na nakaharap sa bintana.
Nakaharap na sila sa akin, sa sofa kung saan ako natutulog. Hindi lang iyon. Ang bawat isa ay may bahagyang pagkakabukod ng ulo, na tila nakatingin sa direksyon ko. Kinilabutan ako, Sir Jan. Wala namang nakapasok. Walang tao. Sila lang. Sila lang ang gumalaw. Sinubukan kong pagtawanan. Sleepwalking ka lang, Marco, sabi ko sa sarili ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi totoo iyon. Naging mas madalas ang kanilang paggalaw. Minsan, makikita ko ang isang figure na lumipat ng pwesto. Minsan, makikita ko ang mga figurines na tila nagkukumpulan, na parang nag-uusap. Ang pinakamasama, Sir Jan, ay kapag napansin kong ang kanilang mga mata, o ang kanilang mukha, sa abstract na kahulugan, ay nakatutok sa akin, kahit nasaan ako sa kwarto. Para silang mga nanunood, mga mata na laging nakasunod sa bawat galaw ko. Nagkaroon ako ng pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Nagkaroon ako ng paranoia. Ayaw kong matulog. Ayaw kong talikuran sila. Minsan, paggising ko, nakikita ko silang lahat ay nakaharap sa akin, nakakumpol sa isang tabi ng shelf, na tila nagmamasid sa akin habang natutulog. Isang gabi, hindi ko nakinaya. Binaba ko silang lahat sa shelf. Itinago ko sila sa isang kahon sa ilalim ng kama ko. Akala ko, magiging tahimik na ang lahat. Pero nagkamali ako, Sir Jan. Nagkamali ako ng malaki. Kinabukasan, paggising ko, bukas ang kahon. Wala ang mga figurines. Tumayo ako. Nilingan ko ang shelf. Naroon sila. Nakabalik sa kanilang pwesto. Pero may kakaiba. Hindi lang sila nakaharap sa akin. Sa halip na nakahanay, ang tatlong bird figurines ay nakasalansan sa ibabaw ng isa't isa, na parang may inaabot. At sa pinakatuktok, ang ulo ng bird figurine ay nakatingin sa labas ng bintana. Sa ibabaw ng kanilang ulo, ay may isang maliit na puting feather. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Nagkaroon ako ng matinding takot. Hindi ito mga decoration lang. Ito ay mga nanunood. At ngayon, hindi lang sila nanunood sa akin. Tila may hinahanap din sila. Isang umaga, paggising ko, may nakita akong kakaiba sa bintana ko. Sa labas ng bintana, sa ledge, may isang ibon na nakatayo. Hindi ito ordinaryong ibon. Malaki ito. At ang mga mata nito ay pula. Nakatingin ito sa akin. Nilingan ko ang mga figurines. Ang lahat ng tatlong bird figurines ay nakatingin sa bintana, sa ibon. Naramdaman ko ang lamig na biglang dumaan sa aking katawan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? May koneksyon ba sila sa labas? Sino sila? At anong gusto nila? Ang aking paboritong set ng bird figurines ay hindi na maganda sa aking paningin. Ito ay nakakatakot na. Pakiramdam ko, ako ang kanilang minamatyagan. Mayroon silang gustong sabihin ipaalam sa akin. Pakiramdam ko, ako ang susunod na babaybayin. Narinig ko ang mahinang katok sa labas ng aking pinto. Nagulat ako. Hindi ko naman inaasahan ang bisita. Sinilip ko sa peephole. Wala namang tao. Pero may nakita akong maliit na bagay sa sahig sa labas. Isang puting feather. Ngayon hindi na ako lumalabas ng unit. Hindi na ako nakatingin sa labas ng bintana. At hindi ko na inaalala ang mga figurines. Pero nararamdaman ko ang kanilang mga tingin. Nanunood sila. At ang ibon, sa labas ng bintana, ay naroon pa rin. Nakatingin. Naghihintay. Ang kinakatakutan ko ay hindi ang mga figurines, kundi ang mensaheng dala nila. Ano ang dapat kong malaman? At bakit ako ang kanilang pinili? Magandang gabi, Sir Jan. Ako po si Paulo, isang IT professional na nakatira sa Taguig. Sanay na ako sa mundo ng teknolohiya. Computer, smartphone, smart TV, smart home devices, lahat yan ay bahagi ng buhay ko. Kaya kung may magsasabi sa akin na ang mismong teknolohiya ang magdadala sa akin sa pinakamalalim na takot, hindi ako maniniwala. Pero heto ako ngayon, nanginginig habang tinatype ito sa laptop ko, na hindi ko na sigurado kung kanino. 5 taon na akong nakatira dito sa condo unit ko. Moderno ang unit, may high-speed internet, at lahat ng gadgets na kailangan ng isang tulad ko. Sa simula, maayos ang lahat. Ang aking smart assistant ang gumigising sa akin, ang smart lights ang nag-a-adjust ng liwanag,
at ang smart TV ang nagpapatugtog ng music. Ito ang aking santuwaryo. Nagsimula ang kakaiba mga 3 buwan na ang nakakaraan. Maliliit na glitch lang sa una. Minsan, habang nagtatrabaho ako sa laptop, biglang magpapalit ng kulay ang ilaw ng sala, o kaya ay magpe-play ang isang random na kanta sa smart speaker, kahit wala akong sinabing command. Akala ko, mali lang ang settings, o may network issue. Dahil IT ako mismo ang nag-check. Wala naman akong makitang problema. Tapos, naging mas madalas at mas obvious ang mga pangyayari. Isang gabi, habang nanunood ako ng pelikula sa smart TV ko, bigla na lang itong nag-off. Pagkatapos ng ilang segundo, nag-on ulit. Pero hindi ang pinapanood ko ang lumabas. Static. Pure static. Natigilan ako. Walang TV channel na puro static ngayon. Kahit analog, wala na. Para akong nanunood ng lumang TV na wala pang signal. Sinubukan kong i-change ang channel, o patayin, pero hindi ito tumutugon. Lumakas ang static, at nagsimula itong mag-flicker. Sa gitna ng flickering, may nakita akong mukha. Hindi ito malinaw, pero kitang-kita ko ang hugis ng isang mukha, na tila nakangiti. Bigla akong kinilabutan. Pinatay ko ang TV sa pamamagitan ng pagbunot sa saksakan. Kinaumagahan, sinubukan kong i-diagnose ang TV. Wala naman akong makitang error. Nagtataka ako, hindi lang TV. Ang aking smart assistant, na laging nakikinig para sa commands ko, ay nagsimulang magsalita mag-isa. Minsan, gabi na, habang natutulog ako, bigla akong maggising sa boses nito. Nasa likod mo ako, Paulo. Naririnig ko, nagulat ako. Wala akong sinabing command. Pagbilang ko, wala namang tao. Minsan naman, Alam ko ang sikreto mo. napapaisip ako, sino? Paano? Wala naman akong matinding sekreto. Nag-install ako ng advanced firewall at antivirus sa lahat ng devices ko. Ako mismo ang nag-set up ng security sa network. Wala akong nakitang breach. Walang hacker. Pero nangyayari pa rin ang mga bagay na ito. Isang gabi, dumating ang rurok ng takot. Galing ako sa party, medyo pagod. Pagpasok ko sa unit, madilim ang lahat. Turn on lights, sabi ko sa smart assistant. Siyempre, Paulo. Sagot ng boses. Pero hindi bumukas ang ilaw. Sa halip, nagsimulang mag-play ang isang video sa smart TV. Ito ang footage mula sa sarili kong security camera, na nakatutok sa living room ko. Kinabahan ako. Wala akong sinabing i-play ang footage. Sa video, nakita ko ang sarili ko. Nanunood ng TV. Tapos, lumabas ako para pumunta sa party. Nang umalis ako, naiwan ang unit na walang tao. Pero makalipas ang ilang minuto, biglang may gumalaw sa gilid ng frame. Isang anino. Ito ay lumabas mula sa ilalim ng sofa ko, at tumayo. Tumingin ito sa bintana, tapos lumingon sa camera. Ito ay nakangiti. Malapad ang ngiti, halos umabot sa tenga. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit sa bintana, at itinaas ang kamay nito, na tila kamakaway. Ang kinilabutan ko ay hindi ko na maitago. Iyon mismo ang bintana na tinitingnan ko ngayon. Tiningnan ko ang bintana. May nakita akong kamay na tila kamakaway, pero mula sa labas. Pero nasa ika-15th floor ako. Imposible. Nag-flicker ang TV. Bumalik sa static. Tapos, biglang lumiwanag ang lahat ng ilaw sa unit, pati ang mga ilaw sa hallway, at nagsimulang mag-alarm ang lahat ng fire alarms. Nagkaroon ng malakas na huni. Nagtakbuhan ang mga kapitbahay ko palabas, gising na gising. Nagpanik din ako. Lumabas ako, takot na takot. Nang dumating ang security at technical team ng building, wala silang makitang problema. Walang sunog, walang breach sa system. Ang pinagtataka ko, Sir John, ay ang security camera footage. Wala silang makitang anumang abnormalidad. Normal lang ang lahat, para akong nababaliw. Ngayon, hindi na ako gumagamit ng anumang smart device sa unit ko. Lahat ay naka-unplug. Pinatay ko ang Wi-Fi.
Pero minsan, naririnig ko pa rin ang mahinang sa sulok ng kwarto. Nararamdaman ko ang lamig na biglang dumadaan. At minsan, sa gilid ng aking paningin, pakiramdam ko ay may nakatingin mula sa monitor ng aking patay na computer. Hindi ko na alam kung ang mga mata ko ba o ang teknolohiya ko ang naglalaro sa akin. O baka naman, may naninirahan sa digital world, at ginagamit lang ang aking mga gadgets para makagambala. Paano kung ang mga digital devices natin, ay hindi lang nagkokonekta sa atin sa mundo, kundi sa ibang nilalang din? At paano kung nagsisimula na silang maghanap ng paraan para makapasok sa ating mundo? Magandang araw po. Ako nga pala si Homer. Tubong Pangasinan, pero gaya ng maraming kabataan, napilitan akong lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Nakatira ako ngayon sa isang studio-type unit sa isang medyo lumang condo building sa Sampaloc. Sa ika-12 palapag ang unit ko. Maliit lang, tama lang para sa isang bachelor na gaya ko. Mura ang renta at malapit sa trabaho, kaya kinuha ko agad. Nung una, wala akong reklamo. Ayos lang naman ang lahat. Ang problema lang talaga ay yung salamin. Meron kasi akong malaking salamin sa unit ko. Hindi ko alam kung bakit doon ko lang napansin, pero parang di siya ordinaryo. Hindi siya yung tipo ng salamin na gusto mong titigan ng matagal. Minsan, pakiramdam ko, may ibang bagay akong nakikita doon. Hindi ko na matandaan kung kailan eksaktong nagsimula, pero madalas kong mahuli ang sarili kong nakatitig sa salamin. Para bang may nag-uudyok sa akin. At tuwing nakatitig ako, pakiramdam ko, hindi lang ang refleksyon ko ang nakikita ko. Minsan, parang may gumagalaw sa likod ko. Tuwing gabi, bago matulog, mayroon akong nakikitang kakaiba sa salamin. Hindi laging malinaw, pero sapat para mapakunot ang noo ko. Parang may pumipwesto sa likod ko. Kung minsan, isang anino, kung minsan naman, tila isang hugis ng tao na hindi ko maintindihan ang anyo. Sa una, pinipilit kong isipin na guni-guni lang. Ang pagod sa trabaho, ang stress sa buhay sa syudad, o marahil ay kulang lang ako sa tulog. Kinausap ko pa nga ang kaibigan kong si Leo tungkol dito. Bro, parang nababaliw na yata ako, sabi ko kay Leo isang gabi habang nagbibir kami sa kondo niya. Yung salamin sa unit ko, may nakikita akong kakaiba. Natawa lang siya. Homer, sigurado ka bang hindi ka lang nagpapagod masyado? Baka kailangan mo ng magbakasyon. Sige ka, baka mapagkamalan kang paliw. Seryoso ako, Leo. Pakiramdam ko may iba, sagot ko. Minsan, parang may nakangiti sa likod ko. Alam mo yung parang ngiting nakakakilabot. Napailing lang si Leo. Kung ako siyo, balutin mo na lang yung salamin mo o kaya ibenta mo na. Hindi ko sinunod ang payo niya. Sa halip, lalo akong naging curious. Hindi ko maintindihan, may bahagi sa akin na natatakot, pero may bahagi rin na gustong malaman kung ano ang totoo. Isang gabi, halos madaling araw na. Galing ako sa overtime sa opisina. Pagdating ko sa unit, halos bagsak na ako sa kama. Pero bago ako makatulog, kinailangan kong magpunta sa banyo. Habang nasa banyo, napansin ko ang maliit na salamin sa ibabaw ng lababo. Pagtingin ko roon, nakita ko ang refleksyon ko. Pero sa isang iglap, parang nagbago ang mukha ko. Hindi ko maipaliwanag. Parang mas lalong hamaba ang mukha ko, mas lalong naging manipis, at ang mga mata ko, parang walang buhat. Agad kong pinaikit ang aking mga mata, at pagmulat ko, bumalik sa normal ang lahat. Nagmadali akong lumabas ng banyo. Kinabahan ako. Umupo ako sa gilid ng kama at pilit na pinapakalma ang sarili ko. Guni-guni lang yan, Homer. Pagod ka lang, pabulong kong sabi sa sarili ko. Pero nang tumingin ako sa malaking salamin sa sala, halos mapatalon ako sa gulat. May nakatayo sa likod ko. Hindi na ito anino. Hindi na ito hugis na hindi maintindihan. Malaki ang katawan niya, nakasuot ng maitim na damit. Ang buhok niya ay magulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakangiti siya, isang ngiting umaabot hanggang sa tainga, na nagpapakita ng dilaw at matutulis na ngipin. Natigilan ako, hindi ako makakilos, hindi ako makasigaw. Gusto kong tumakbo, pero parang nanigas ang aking mga paa sa kinatatayuan ko. Ang refleksyon ng lalaki sa salamin ay dahan-daang gumalaw. Itinaas niya ang kanyang kamay, at nakita ko ang kanyang mahahabang kuko na kulay itim. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa aking ulo sa refleksyon.
Naramdaman ko ang lamig sa aking leeg. Hindi ko maintindihan. Kung nasa salamin siya, paano ko nararamdaman ang lamig niya? Hindi ako nagkamali. Ramdam na ramdam ko ang mahabang kuko na dumampi sa aking balat. Sumigaw ako. Isang malakas na sigaw na hindi ko inakala na magagawa ko. Napaatras ako ng ilang hakbang, at sa pag-atras ko, biglang naglaho ang refleksyon ng lalaki. Tanging ang mukha ko na lang ang nakikita ko sa salamin, puno ng takot. Nanatili akong gising buong gabi, nakaupo sa sulok, nakatalukbok. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Totoo ba yun? O talagang nababaliw na ako? Kinabukasan, kinausap ko si Leo. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Kahit halata ang takot sa kanyang mukha, pilit pa rin siyang nagpapakalma. Homer, siguro kailangan mo na talagang magpahinga. Bakit hindi mo palutin ang salamin mo? O kaya bumalik ka muna sa Pangasinan, magpahinga ka muna doon. Sinunod ko ang payo niya. Binalot ko ang salamin sa kumot at tape. Para sa isang linggo, medyo kumalma ako. Pero pagbalik ko sa unit, galing sa isang mahabang shift, may nakita akong kakaiba. Ang kumot na ipinambalot ko sa salamin ay nakahiga sa sahig. Nakatayo ang salamin, at nakikita ko na ulit ang refleksyon ko. Pero hindi lang ako ang nakikita ko. Sa gilid ng salamin, sa pinakadulo ng refleksyon, ay may nakangiti. Ang ngiting umaabot hanggang tainga, na nagpapakita ng dilaw at matutulis na ngipin. Ngayon, lagi akong nag-iiwan ng ilaw na nakabukas sa unit. Hindi na ako makatulog ng payapa. Tuwing gabi, pakiramdam ko, nakatingin sa akin ang salamin. Pakiramdam ko, hindi na lang ako ang nakatira dito. Minsan, kapag nag-iisa ako, naririnig ko ang mahinang bulong. Hindi ko maintindihan, pero ramdam ko ang lamig na nanggagaling sa salamin. Sana ay hindi maranasan ng iba ang nararanasan ko. Ang pakiramdam na may kasama ka sa sarili mong tahanan, at ang kasama mo ay hindi mo gustong makita. Lalo na sa salamin. Dahil sa salamin, hindi ka makakatago. Magandang gabi, Sir Jan. Ako po si Alex. Manager ako sa isang marketing firm, at madalas akong nasa opisina o nakikipag-meeting. Sanay ako sa ingay ng syudad, sa daldala ng mga tao, at sa mabilis na takbo ng buhay. Pero ang nararanasan ko ngayon sa condo unit ko dito sa Cebu, ay isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. At sa katahimikang iyon, may nakikita ako. Halos 3 taon na akong nakatira sa condo unit ko. Nasa ika-10 palapag ako, at ang unit ko ay may malaking salamin sa sala na tanaw ang kabilang building. Maganda ang view, lalo na kapag gabi, puno ng ilaw. Hindi ko nagaanong napapansin ang mga bintana ng kabilang building, puro pamilyar na anino at ilaw lang. Hanggang sa isang gabi, nagsimula ang lahat ng gabing iyon. Galing ako sa isang matinding presentation, pagod na pagod. Nakaupo ako sa sofa, umiinom ng kape, at nakatingin lang sa labas ng bintana. Habang nakatingin ako sa kabilang building, may napansin akong kakaiba. Sa isang bintana sa ika-8 palapag, sa tapat na building, may nakita akong figure. Hindi ito malinaw. Para siyang blur. Pero kitang-kita ko ang galaw. Isang babae. Nakita kong pumasok siya sa kwarto, at pagkatapos ay may sumunod na figure. Isang lalaki. Nag-usap sila. Hindi ko marinig, pero parang nagtatalo. Mabilis ang galaw ng lalaki, galit. Akala ko, normal na away mag-asawa lang. Hindi ko pinansin. Pero pagkatapos ng ilang sandali, may nagtulakan. Tapos, nakita kong bumagsak ang babae sa sahig. Tumakbo ang lalaki papalabas ng kwarto. Hindi ko maintindihan. Bakit ako nanunood ng ganito? Dapat ba akong tumawag ng pulis? Pero parang may pumipigil sa akin. Para akong nakatingin sa isang pelikula na hindi ko naiintindihan. Kinabukasan, tingnan ko ang bintana sa tapat. Wala namang kakaiba. Sarado ang kurtina. Siguro, guni-guni ko lang, o masyado lang akong pagod. Pero nang sumunod na gabi, nangyari ulit. Nasa parehong bintana, sa ika-8 palapag, sa tapat na building. Bumalik ang eksena. Ang babae at lalaki. Ang pagtatalo. Ang pagbagsak. Ang pagtakbo. Paulit-ulit. Para siyang sirang pelikula. Nagsimula akong matakot. Hindi ito normal. Hindi ito guni-guni. Nanunood ako ng isang bagay na parang nangyayari sa real time, pero parang hindi. Walang tunog. Walang liwanag. Tanging ang silaw lamang na nagpapakita sa kanilang mga anino.
Sinubukan kong i-video gamit ang cellphone ko. Pero kapag nag-record ako, wala akong makita sa screen. Blur lang. Kapag itatapat ko ang mata ko, naroon pa rin ang eksena. Hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, nakaupo ako sa aking sala. Tumitingin ako sa labas. At muling nag-play ang eksena. Ang babae at lalaki. Ang pagtatalo. Ang pagbagsak. Pero sa pagkakataong ito, may kakaiba. Habang nakabagsak ang babae, dahan-daang lumabas ang isa pang figure mula sa ilalim ng kama. Maliit. Isang bata. Gumapang ito papalabas. At dahan-daang lumapit sa babae. Tiningnan niya ang babae. Tapos, tiningnan niya ako. Hindi ko maintindihan, Sir John. Para akong binusbos ng kidlat. Tiningnan niya ako. Alam niya na nanunood ako. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamakaawa. Nagulantang ako. Tumakbo ako palayo sa bintana. Ayaw ko nang manood. Ayaw ko nang makita. Nagsimula akong mag-research tungkol sa kabilang building. Lumang building din ito, pero mas luma pa sa kondo ko. May nahanap akong isang lumang news article tungkol sa isang pamilya na namatay sa isang apartment sa ika-8 palapag. Hindi ito sunog. Hindi ito natural cause. Pinatay. Ang lalaki, ang asawa, ang pumatay sa asawa niya, at pagkatapos ay nagpakamatay. Ang nawawala, ang kanilang anak. Hindi ito nahanap. Ang petsa ng pangyayari. Halos 30 taon na ang nakakaraan. Ang kwento ay umayon sa aking nakikita. Ang babae, ang lalaki, at ang bata. Ang trahedya ay paulit-ulit na nagpaparamdam. Pero mas nagulat ako sa sumunod na bahagi. Ayon sa news, ang bata ay hindi nahanap sa kanilang unit. Ang hinala, baka na-abduct. Pero may isa pang teorya ang pulis, na baka itinago ito sa isang partikular na lugar sa condo building. Hindi nila nahanap. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Binubuksan ko ang lahat ng ilaw. Naglalakad ako sa paligid. Pakiramdam ko, hindi lang ako nanunood ng nakaraan. Pakiramdam ko, nandoon ako. Habang naglalakad ako sa aking sala, napansin ko ang isang bahagi ng pader. Yung pader na malapit sa bintana, yung tapat na tapat ng unit sa kabilang building. Para akong may narinig, hindi tunog, pakiramdam ko. Parang may humihingi ng tulong. Napatigil ako at dahan-dahan kong hinawakan ang pader. Malamig, napakalamig. At doon, sa gitna ng pader, may nakita akong maliit na mark. Parang gasgas. Sinubukan kong kiskisin. Pero hindi ito gasgas. Ito ay parang isang outline ng isang maliit na kamay. Nagulantang ako. Ano ito? Posible bang? Posible bang ang tahimik na pader na ito, ang kabilang bahagi ng unit ko, ay kung saan itinago ang bata? Ngayon, araw-araw kong tinitingnan ang pader na iyon. Hindi na ako tumitingin sa labas ng bintana. Ang takot ko, hindi na sa mga replay ng nakaraan. Ang takot ko, nasa pader na ito. Pakiramdam ko, may nakatingin sa akin mula sa kabilang bahagi ng pader. Hindi ko alam kung ang bata ba iyon, o ang nanay niya na naghahanap. Ang alam ko, kailangan kong malaman. Kailangan kong buksan ang pader na ito. Pero ano kaya ang aking matutuklasan?